Nag-inspeksyon ng DNR sa mga lugar na pinagmumula ng dumi sa Manila Bay. Kabilang sa mga nabistong may paglabag ang Manila Zoo. Umaaksyon si Shyla Francisco. Sa Enero 27, plano ng Department of Environment and Natural Resources na ilunsad ang programa para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kaya naman kanina nag-ikot na ang mga opisyal sa mga lugar na pinagmumula ng polusyon sa tubig. Sa Estero de San Antonio, Abad, nakita ang mga tubong naglalabas ng maruming tubig. Ganito rin ang napansin sa mga estero sa loob ng Manila Zoo. Nadiskubring wala pala itong sewage treatment plant o STP. Kung bilangin natin yung mga malalaking establishment dito sa Western Manila, including yung malapit dito sa Manila Bay, ay they have their own treatment plant. Otherwise, they will be subjected to violation. Ayon sa management, noong isang linggo lang nila nalamang kailangan ng STP. Napakahaba hong estero niyan. Ang Manila Zoo ho, ang pinakahuling dadaanan niyan. Dumaan na ho yan, Levery sa pa ho yan. Napakahaba niyang estero yan. So definitely, hindi lang naman ho kami nagko-contribute niyan. Pero ho, ina-acknowledge ho namin na kailangan namin ayusin yung aming drainage system. Kasama rin sa inspeksyon ang Parañaque River at Libho Creek. Umabot ng 500 milyon hanggang 1 bilyon ang most probable number of coliform level dito. Ibig sabihin, napakarumi ng tubig. Dahil 100 mpn per 100 milliliters lang ang standard level. Bukod sa mga establishmento tulad ng condominium at restaurants, napaliligiran din ng informal settlers ang ilog at creek. Plano na raw i-relocate ang higit 300 pamilyang nakapaligid sa Libho Creek. Mga itong esteros na ito ay para sa wastewater ng ulan at saka yung mga yan lang naman sana pupunta dyan. Hindi dapat manggagaling sa mga bahay-bahay. The only way for us to reduce or linisin ito is for the relocation of the informal settlement. Nakatakdang magpulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa January 15 para i-finalize ang plano. Para sa News 5, Shyla Francisco, we are One News.